Si Vladimir Putin ay lalong nag-aalala tungkol sa isang kodita sa gitna ng mga lumalabas na ulat ng misteryosong pagkamatay ng kanyang mga tauhan na kasama sa kanyang inner circle, at sinabi rin ng ilang mga eksperto na mayroon silang nakuhang impormasyon na nagsasabi na malapit na ang katapusan ng Russian president. Hindi bababa sa 6 na mga opisyal na nauugnay sa Kremlin ang misteryosong namatay mula nang ilunsad ni Vladimir Putin ang malawakang pagsalakay sa Ukraine. Ang mga iniulat na pagkamatay ay maaaring isang senyales na si Vladimir Putin ay nababahala tungkol sa kanyang inner circle na nasa Kremlin. Sinabi ni Nico Hines sa France 24, ang world editor para sa The Daily Beast, na mga namatay na oligarchs at mga Kremlin officials ay hindi naiulat na hayagang bumabatikos kay Putin, at sila umano ay mga regular na kasapi lamang ng kanyang inner circle. Sinabi ni Hines na sa palagay niya ay dapat itong tanggapin bilang isang magandang senyales. Hindi rin siya naniniwala na nagkataon lamang ito, at naniniwala siya na ang karamihan sa mga pagpatay na ito ay ginawa ng FSB o posibleng isang direktang utos mula sa Kremlin. Sa simula, lumabas ang mga ulat na nagsasabi na mga Russian oligarchs ay sinubukang makipag-usap kay Vladimir Putin upang mapigilan ang kanyang mga plano, ngunit ang mga oligarchs na ito ay malinaw na hindi nagtagumpay. Sinabi ng mga eksperto ng pagkamatay ng kanyang mga tauhan ay nagpapahiwatig na si Putin ay nababahala at sinusubukan niyang kontrolin muli ang mga maimpluwensyang tao sa Moscow. Si Vivian Walt, ang Paris correspondent ng Time Magazine, ay nagsabi na mga pagpatay ay isang classic strategy ni Vladimir Putin. Samantala, sinabi ng isang military expert na ang ginawang all-out na pag-atake ng Russia ngayon sa Donbas ay unti-unti na umanong humihina. Si Dr. Mike Martin, isang eksperto sa digmaan na kasalukuyang bumibisita sa King's College London, ay nagsabi na ang labanan sa silangang Ukraine ay tatagal pa ng 2 hanggang 4 na linggo. Sinabi ni Dr. Martin sa kanyang tweet na maaaring maubusan ng mga sundalo ang Russia habang ang Ukraine ay nagsasagawa na ngayon ng mga counter-attacks. Naniniwala rin siya na babagsak ang Russian military at magkakaroon ng kodita sa Moscow. Ngayon, ang Russian Foreign Minister na si Sergey Lavrov ay binatikos matapos sinabi niya na higit sa 1 milyong katao ang inilikas mula sa Ukraine patungo sa Russia mula noong inilunsad nila ang pagsalakay. Samantala, si Vladimir Putin ay nahaharap sa isang nakakabahalang pagbagsak ng moral ng kanyang mga sundalo matapos lumabas ang mga ulat na nagsasabi na mga Russian troops ay sadya umanong pinaulanan ng bala ang kanilang mga kasamahang Chechen na mandirigma. Higit pa rito, ang mga Russian military officials ay galit umano at tumangging gawin ang kanilang mga utos bilang protesta sa kanilang hindi katanggap-tanggap na sitwasyon at pakikipaglaban sa mga kapatid nilang mga Ukrainians. Samantala, ang Chechen leader na si Ramzan Kadyrov ay isang malapit na kaalyado ni Vladimir Putin at malakas na taga-suporta sa ginawa nitong pagsalakay sa Ukraine. Sa katunayan, ipinadala ni Kadyrov ang kanyang mga sundalo na kilala bilang Kadyrovtsi upang tulungang palakasin ang puwersa ng Russian military sa kanilang pagsalakay. Ang mga Kadyroviches ay may nakakatakot na reputasyon at nahaharap din ang mga ito sa paulit-ulit na mga akusasyon ng mga pang-aabuso sa mga karapatang pantao. Bahagi ng kanilang tungkulin ay ang pagpigil sa mga Russian na sundalo na tumakas sa labanan sa pamamagitan ng pagbabanta na babarilin sila kapag sinubukan nilang umalis. Gayunpaman, naging dahilan ito upang magalit ang mga Russian troops na ngayon ay nagdesisyon na patayin ang mga mapang-aping Chechen na mandirigma.
Si Viktor Kovalenko, isang dating Ukrainian Army veteran, ay nagsabi na mga Buryat na sundalo ng Russian Army ay itinutok ang kanilang mga armas sa mga mandirigma ni Kadyrov. Sinabi niya sa kanyang tweet ng nasakop na Kiselevka village malapit sa sikat na Chernobevka na Russian arms storage sa Kherson province na kung saan humigit kumulang 50 Russian na sundalo ang may Buryat na nationality ay pinaputukan ang mga Chechen na mandirigma. Sinabi rin niya na mga Buryat na sundalo ng Russian military ay nagalit at nadismaya na mga Chechen na mandirigma ay hindi sumama sa labanan, ngunit binantaan sila na papatayin kung sakaling sila ay aatras mula sa battlefield. Bukod dito, pinaputukan ng mga Russian troops ang mga Chechen na mandirigma dahil sila umano ang nakikinabang sa mga bagay na ninakaw ng mga Russian na sundalo mula sa mga inabandonang bahay ng mga lokal na Ukrainians. Samantala, ipinagmalaki naman ni Kadyrov ang libo-libo niyang mga Chechen na mandirigma na handang magboluntaryo para sa digmaan sa Ukraine. Sinabi ng isang Russian state TV na RT na 12,000 mga Chechen na mandirigma ang patungo na ngayon sa Ukraine upang makipaglaban, ngunit hindi na verify ng mga eksperto kung ilan ang aktual na bilang ng mga Kadyroviches na nakadeploy sa Ukraine o kung saang mga battlefield sila naka-assign.